Dr. Kale! Sigaw ni Liam nang maabutan niya ang doktor na papasok sa sasakyan nito. Nakita niyang sandali itong tumigil sa pagbukas ng pintuan ng kotse. Malaki ang kanyang mga hakbang na nilapitan nito bago pa ito tumakas sa kanya. Anong kailangan mo? Halata ang panunuyo ng lalamunan ng doktor habang nagsasalita. Ramdam niya ang kaba nito. Alam mo ko anong dahilan kung bakit gusto ko namin makausap ng asawa ko. Sagot niya dahilan upang mapatitig sa kanyang doktor. Ikaw ang ama ng dalawang kambal? Tanong nito. Oo. Kaya gusto ko malaman kung ano nangyari. Bakit nagkahiwalay sila? Paano napunta sa akin ang isang anak ko, samantalang ang isa naman na natili kay Ashley? Naguguluhan niyang tanong. Nakita niyang nagpalingalinga ang doktor sa paligid bago binalingan siya. Hindi na mahalaga na malaman mo. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, huwag mo nang alamin. Sagot nito sa kanya dahilan upang umakyat ang dugo sa ulo niya. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito na nakahawak sa pintuan ng kotse. Dr. Kill Del Rio, mahalaga malaman namin kung sino may pakana sa likod ng paghiwalay ng dalawang anak ko. Kung sino man ang kinatatakutan mo, pues, hindi ako natatakot sa kanya. Madiin niyang wika rito. Mr. Liam Castillo, alam kong isa kang sikat at matagumpay na negosyante ng bansa. Pero hindi sapat na sikat ka lang at matagumpay na negosyante para sabihin mong hindi ka natatakot sa taong kinatatakutan ko. Unless kung mayroon kang kapangyarihan na talunin sila, maliban sa iyong kayamanan. Inayos nito ang suot na eyeglass sa mata at pumasok sa driver's seat ng kotse. Nakuyom ni Liam ang kamao. Parang naubos na ang lahat ng dugo niya sa katawan pakyat sa kanyang ulo dahil sa katigasan ng ulo ng doktor. Nanggigigil niyang hinatak ang doktor palabas sa kotse nito. Galit niyang binuhat ang kotse at hinagis ito sa katabing pader gamit ang lakas at sobrang bilis. Nanlilisik ang kanyang mga mata na binalingan ito. Dr. Kale, sa tingin mo, sapat na ba ang kapangyarihan at lakas na meron ako? Para sabihin mo sa akin ang alam mo? Sa tingin ko, sapat na. Nauutal na sagot ng doktor habang nakatingin sa kotse niyang nagyupi-yupi na dahil tumama sa pader. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Liam. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ngayon sumama ka sa akin at sabihin sa akin ang lahat. Pukaw ni Liam sa tulalang doktor. Huwag ka mag-alala. Papalitan ko ng bagong kotse mo. Dagdag niyang sinabi rito. Walang magawa ang doktor kundi ang sumama sa kanya. Naintindihan niya kung ano ay kinatatakot nito, kaya naisip niyang dalhin ito sa tagong lugar. Dinala niya ito sa opisina niya sa Phoenix Underground. Nararamdaman niya ang panginginig ng tuhod nito habang papasok sila sa loob ng kanyang opisina. Sit! Utos niya at tumalima naman ito sa pagupo. Ngayon sabi mo sa akin kung bakit nagkahiwalay ang kambal. Dagdag niyang utos. Hinayaan muna niya itong magbuga ng hangin ng ilang beses bago magsalita. Pauwi na ako noon mula sa lying-in clinic na pinagtatrabahuhan ko nang bigla may pumasok na lalaki, kargang asawa mo. Isa akong general surgeon at kakasimula ko pa lang noon sa aking trabaho. Sinimulan niya ang pagkikwento habang inaalala ang nangyari 5 years ago. Doktor, tulungan mo siya! Wika ng kapapasok lang na lalaki. Natatakot siya nang makita ang armas na hawak nito. Tila nahalata naman ng lalaki kaya mabilis nitong tinago ang armas. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Tulungan mo lang siyang manganak. Magkasunod siyang tumango habang panay sa paglunok ng kanyang laway dahil sa sobrang kaba. Nang makita na lumabas na lalaki, saka pa lang niya tinuon ang atensyon sa babaeng nakahiga sa stretcher bed. Pumutok na ang panubigan nito dahil basa na ang suot nitong uniforme ng isang preso. Mas lalo siyang kinabahan nang mapagtantong isang kriminal na babae. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong hinawakan sa kamay. Gising na ito. Doktor, tulungan mo ko. Ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako. Pagmamakaawang wika nito sa kanya. Nahimasmasan siya nang marinig niya itong sumigaw dahil sa sakit ng tiyan. Bigla siyang nakaramdam ng awa rito. Bilang doktor, responsibilidad niyang iligtas ang buhay ng tao at 2 buhay ang kailangan niyang iligtas sa pagkakataong ito. Nang makita na umiire ang babae, mabilis siyang kumilos at tinulungan ito. Kinuha niya ang lahat ng kaniyang mga gamit. Mabilis na nagsuot ng gloves at pumosisyon sa harapan ng babae.
Tinakpan niya ng kumot ang tiyan nito, hinubad ang panloob na suot, at ibinuka ang dalawang hita upang makalabas ng maayos ang baby. Sige pa, inhale, exhale. Huminga na malalim, push! Napasigaw ang babae sa sobrang sakit. Halos nawawalan na ito ng lakas sa pag-ire. One more, push, malapit na. Saad niya habang nakaalalay ang kanyang kamay sa tiyan nito. Nakita niya itong humihingal na kinuha ang maliit na cushion pillow sa tabi at kinagat yun. Muli itong humugot ng lakas upang umire. Maingat naman niyang hinugot ang bata nang dahan-dahan na itong lumabas. Nakita niya ang saya sa mukha ng babae nang marinig ang iyak ng sanggol. It's a boy. Nakangiting wika niya ngunit nawala na ng malay ang babae. Hindi man lang nito nakita ang anak. Sinimulan na niyang linisin ang bata gamit ang sanitized wet tissue na meron siya sa loob ng kanyang klinik. Siya lang mag-isa ngayon at wala siyang nurse na katulong dahil bagong tayo pa lang ang kanyang klinik sa lugar na ito. Ang babae pa lang ang unang pasyente niya. Ibigay mo sa akin ang bata ngayon din kung ayaw mo mawala sa mundo. Natigilan siya sa paglilinis sa bata nang maramdaman na malamig na bagay na nakatutok sa noo niya. Oh God, sabi niya at nag-sign of the cross nang makita ang naka-overall black na lalaki. Tanging mata lang nito ang makikita dahil natatakpan ng itim na mask ang mukha. Mukhang malas niya ngayong araw. Sir, anong gagawin niyo sa bata? Puno ng takot na tanong niya sa lalaki. Wala ka nang pakialam doon. Bilisan mo na kumilos. Huwag nang maraming tanong at baka pati ikaw idadamay ko. Natatakot man at naaawa para sa kahihinat na ng bata, wala siyang magawa kundi ang ibigay ito. Binalot niya ang bata sa maliit na puting kumot at hinayaan lamang niyang labas ang ulo nito upang makahinga. Marahasyong kinuha ng lalaki sa kanya nang makitang nag-aalangan pa siyang ibigay ang bata. Naaawa siya habang ini-imagine ang mangyayari sa anghel na ito na walang kamuwang-muwang sa mundo. Binalingan nito ang babae na wala pa ring malay sa stretcher bed. Ang babae, wala na ba? Tanong nito sa kanya. Magkasunod naman siyang tumango. Kahit alam niyang buhay pa ang babae, hindi niya sinabi dahil tatapusin nito ang buhay nito. Tandaan mo, itiko mo ang bibig mo kung ayaw mong balikan kita. Buong pagbabanta nito sa kanya at tinapunan siya ng matalim na tingin bago lumabas ng silid. Naririnig pa niya ang iyak ng sanggol habang papalabas ng lying-in clinic. Mabilis siyang sumilip sa bintana upang tingnan ng lalaki. Nawala nito sa kadiliman. Nangihina na umupo siya sa plastik na upuan. Nakaramdam siya ng awa sa bata at sa babaeng ito. Tumayo siya at nilagyan ng mga aparato ang babae. Tiningnan niya ang vital signs nito. Nagtataka siya kung bakit hindi normal ang vital signs. Sinubukan niyang isagawa ang ultrasound at nasindak siya ng mayroon pang isang baby sa loob ng tiyan nito. They are twins? Sabi niyang mag-isa. Ngunit wala nang malay ang babae at hindi na nito mapalabas ang baby. Tinurukan niya ito ng anesthesia at sinimula na isagawa ang C-section. Napagtagumpayan niyang dukutin ang bata sa loob ng tiyan nito. Matapos niyang ilipat ang bata sa tabi ng babae, sinimulan na rin niyang tahiin ang hiwa sa tiyan nito at nilagyan ng bandage. Sunod niyang kinuha ang batang babae, pinutol ang umbilical cords at nilinis ang katawan nito bago balutin ang puting kumot. Wala siyang pambalot sa bata at kumot na lang ang tanging mayroon siya sa loob ng klinik. Kaya yun na lang ang pinambalot niya. Nilagay niya ang bata sa tabi ng babae. Wala pa rin itong malay. Alam niyang dahil din sa epekto ng anesthesia na nilagay niya. Kinuha muna niya ang maliit na palanggana at mga medical tools na ginagamit at dinala sa sink upang i-sterilize doon. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa loob ng silid kung saan nanganak ang babae, agad siyang nagtago na makita ang dalawang lalaki na pumasok sa silid at nakatunghay sa magina. Dahil isa siyang mahinang nilalang, wala siyang magawa kundi ang tingnan lamang ang dalawang lalaki na tinangay ang magina. Sinundan niya ito hanggang sa labas habang nakasilip sa siwang ng bintana. Nakita niyang may tinawagan ito sa telepono. Ilang sandali pa, dumating ang private plane at kinarga nila doon ang babae kasamang sanggol. Paano napunta sa tambakan ng basurahan ng batang lalaki? Huminto si Dr. Del Rio sa kanyang pagkukwento nang marinig ang tanong ni Liam. Kung paano napunta sa iyo ang batang lalaki, hindi ko na alam, Mr. Castillo.
May kinuha ito sa loob ng sling bag at binigay sa kanya. Nagtataka naman siya na kinuha yon sa kami ng doktor. Nakita ko yan na nalaglag sa sahig mula sa lalaking kumuha sa batang lalaki. Planetarium pin. Wika ni Liam habang tinititigan ang pin. Isa itong tiny black planet pin with golden rings. Sa loob ng bilog ay mayroong 10 itim na bituin. Bilang pinuno ng planetarium, alam na niya ang tungkol sa pin na ito dahil sa lahat ng pin, siya ang may pinakmalaking hawak. Yes, sinubukan kong hagilapin sa internet ang simbolo na yan, kaya nalaman ko makapangyarihang taong kumuha sa anak mong lalaki. Ng mga panahon na yon, hindi basta-basta kalaban ang nakaupo sa planetarium. Kulang pa rin ang paliwanag ng doktor na ito, ngunit medyo malinaw na sa kanyang lahat. Kinuha niya ang telepono at may tinawagan. Brian, I need you here. Dalhin mo sa akin si Conrad. Utos niya bago pinatay ang tawag. Master, tawag ni Conrad habang nakaluhod dito sa harapan ni Liam. Si Brian naman nanatili lang nakatayo sa gilid niya. Tumayo ka. Utos niya kaya tumalima naman ito at mabilis na tumayo. Sinimulan na niya ang pagtatanong rito. Conrad, nabanggit mo sa akin noon na inutos ni Mami na patayin si Ashley. Nung hinatid mo si Ashley sa loob ng Lion Clinic, nakita mo ba kung sinong dumukot sa bata? Sandaling nag-isip si Conrad at umiling-iling ito. Master, hindi ko na po alam ang nangyari dahil iyak lang ng bata ang narinig ko. Nang bala ko ng pasukin ng silid kung saan si Master Ashley nanganganak, bigla na lang may pumalo na matigas na bagay sa ulo ko, kaya ako nawala ng malay. Paliwanag nito. Kilala mo ba kung sino pa ang ibang tauhan na inutusan ni Mami para buksain si Ashley? Kilala ko ang ilan, Master, ngunit sa dami namin, hindi ko na rin alam kung sino pa ang ibang inutusan ni Madam Amanda. Name them, utos ni Liam. Nakakuyom na ngayon ang kanyang kamao. Si Branson, Bogart, Big Boy, Aaron at Bantol. Sila lang po nalaman kong inutusan ni Madam Amanda. Ang iba hindi ko po kilala. Lahat ba sila tauhan ni Mommy? Yes, Master. Mga naturingan silang magagaling na asasin. Lahat ba sila mayroong hawak na ganito? Pinakita niya ang planetarium pin. Wala silang ganyan, Master. Ano po ba yan? Takang tanong nito. Huwag mo nang alamin. Sagot niya at muling binalik ang pin sa loob ng kanyang jacket. Bakit pa ba siya nagtatanong, gayong alam naman niya ang board lord lang ang meron nito? Sige, pwede ka nang umalis. Wika niya at tinalikuran na ito. Kinuha niya ang baso na may laman na alak at tinunggayon. Naisipan niyang kunin ang kanyang pin bilang si Black Phoenix at ikinumpara sa pin niya bilang si Demon Master or Lord Demon. Kinuha na rin niya ang pin na nakita ni Dr. Kale at ikinumparang 3. Ang kanyang planetarium pin bilang Black Phoenix ay mayroon lamang 3 bituin. Na ang ibig sabihin, 3 Bird Lord na ang nalagpasan niya. Mula sa ika-10th rank ng planetarium board, umakyat siya sa pang-7th rank. Ang 3 Bird Lord from 8th to 10th rank ay magiging under niya. Samantalang ang isang pin, mayroong 10 bituin, na ang ibig sabihin 10 Bird Lord na ang nalagpasan nito. Ang pin na nadampot ng doktor ay napabilang sa first rank ng Bird Lord ng planetarium. Konting kembot na lang nito ay pwede na itong pumalit kay Demon Master kapag natalo nito. Tiningnan niya ang planetarium pin na binigay ng ama. Malaki ang kaibahan ng pin na ito sa lahat. Purong ginto ang pin ng Demon Master at isang dragon ang nasa loob, hindi rin bituin. Simbolo ito ng walang hanggang lakas at kapangyarihan. Brian, anong nangyari sa 10 Bird Lord na pinadalhan ko na sulat? Tanong niya kay Brian habang nakatitig pa rin sa mga pins na hawak sa kamay. Lahat sila nakatanggap, Master. Ngunit sa loob ng 24 oras, walang sumunod sa utos mo. Gusto daw nila makilala ang bagong pinuno ng planetarium bago mo makuha ang respeto mula sa kanila. Hindi raw sila natatakot kahit pa naubos mong lipulin ang lahat ng kanilang mga tauhan mula sa East, South, North at West Wing ng planetarium. Ngumisi na mabangis si Liam dahil sa narinig. Halos liliyab ang wine sa loob ng baso na hawak niya habang tinititigan niya ito. Makikita ang mga naglabasan na ugat sa kamao niya habang nakahawak sa baso. Galit na galit siya. Hindi niya alam kung ano ang pinaglalabanan ng mga Bird Lord na yan kung hindi siya magpapakita.
No wonder hindi nagpapakita ang kanyang ama sa mga ito. Umigting ang mga panga niya. Nagsimulang gumalaw ang mga muscle sa buong katawan niya. Tila gusto na niyang patayin ang mga ito. Isa lang naman ang hinihingi niya sa mga ito. Ang tanggalin ang ranking sa loob ng planetarium at pag-isahin ang mga ito. Isang diwa, isang kawa. Hindi maaaring umaksyon ang isa hanggat hindi sinasang-ayunan ng iba. Gusto niyang alisin ang kompetisyon sa kapangyarihan ng bawat birdlord sa loob ng planetarium upang mapanatili ang katahimikan at respeto sa isa't isa. Ngunit sa mga reaksyon na natatanggap niya, mukhang mapipilitan siyang daanin sa dahas ang lahat. Master, binalingan niya si Brian. Ihanda mo ang mga tauhan, alis tayo mamaya. Utos niya at tinalikuran nito. Bumalik siya sa hospital. Pinanood niya kay Ashley ang tungkol sa naging pag-uusap nila kanina ni Dr. Kale. Bumuhos ang luha ni Ashley habang nakikinig sa kwento ng doktor. Biglang naging fresh sa kanyang nangyari 5 years ago. Sobrang awa niya kay Gab. Buti na lang talaga nakaligtas ito at napunta kay Liam. Ngunit, sinong taong nakakaalam na ikaw ang ama ni Gab? Takang tanong ni Ashley na binalingan ng asawa. Niyakap ni Liam ang asawa at hinalikan sa noon nito. Hindi ko rin alam, sweetheart. Matagal ko na rin pinapaimbestigahan kung sino ang taong salarin sa pagdukot kay Gab. Ang nakapagtataka lang, bakit dinala pa niya sa tambakan ng basurahan ng anak ko? Bakit hindi na lang niya direktang ibinigay sa akin? Ang mami mo, galit na galit siya sa akin dahil anak ako ng karibal niya. Posibleng siyang nag-utos upang kunin ang bata at ipatapon sa basurahan. Sandaling nag-isip si Liam. Posibleng gawin niyo ni mami. Pero kung gusto niyang patayin ng bata, sino naman tumawag sa akin upang sabihin na anak ko ang nasa tambakan ng basurahan? Naguluhan silang pareho. Isa pa, ano ang motibo niya sa pagkuha sa bata, gayong ibibigay lang din pala niya sa akin? Si Liam muli. Ang mami mo lang ang makakasagot niyan, Han. Kailangan mo siyang maligtas. Nakuyom ni Liam ang kamao. Muling nabuhay ang galit niya sa ina. Kung siyang tatanungin, gusto na niyang hayaan ito mula sa kami ni Tala. Ngunit kailangan pa niyang makuha ito na buhay dahil marami pa silang mga katanungan ni Ashley na hindi pa nagbigay ng kasagutan. Mas lalo na siya. Ang daming katanungan ang tumatakbo ngayon sa isipan niya. Tulad na lang ng kung sino ang kumuha kay Gab noon. Sino ang mysterious caller na tumawag sa kanya upang iligtas ang anak mula sa tambakan ng basurahan? Anong nangyari kay William at Paulo after ng plane crash? Kung si Paulo na ang pinuno ng mercenaries, ang parehong kapatid nila ni Ashley. Saan naman si William? Anong nangyari sa kanya? Paano nagkakilala si Tala at Paulo? Napamura siya sa sarili dahil sa mga katanungan sa isipan niya. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula sa pag-iimbestiga. Master, nahuli namin siyang umaligid sa labas ng inyong silid. Wika ni Brian na pumasok ito at hawak ang may edad na lalaki na nakaposa sa dalawang kamay. Mabuti na lang at nakauwi na ang kanyang kambal. Dahil pinasama na ni Ashley ang mga ito sa kanilang lola, pauwi upang makapagpahinga na. Lumapit ka, tawag ni Liam sa matanda. Mukhang gusgusin ang itsura nito, wala na itong pinagkaiba sa taong grasa. Dinala ni Brian ang middle-aged na lalaki. Anong kailangan mo? Tanong ni Liam. Ngunit nanatili lang nakatitig ang matanda kay Ashley dahilan upang magtaka sila. Mama, tinatanong kita. Pag-uulit ni Liam. Ngunit kay Ashley pa rin nakatitig ito. Umangat ito ng mukha at binaling ang tingin kay Liam. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Ama sa ama. Anak sa anak. May mawawala at mayroong sisibol. Ngunit isa lang ang pinagmulan ng lahat. Ang iyong ina. Hindi mo alam kung nakangiti ba ito o galit habang nagsasalita. Nakunot ang noni Liam dahil sa sinabi ng matanda habang nakatingin ito sa kanya. Dahil sa pagmamahalan yung dalawa, magbabago ang lahat. Ikaw. Sabay tingin nito kay Liam. Alam ko kung paano nilabanan ni Master ang lalaking yun. Para lang mailigtas ang anak mo. Sabay na lumuwa ang mata nila pareho dahil sa narinig. Anong ibig niyong sabihin? Sabay na tanong ni Ashley at Liam. Sandali silang nagkatinginan at muling inilipat ang tingin sa matanda. Tinitigan nito si Ashley.
Nung gabing kinuha ang anak mo. Hindi muna nito tinuloy ang pagsasalita. Tila nagbago na ang isip dahil nagpakawala na lang ito ng malalim na buntong hininga at ibang idinugtong. Ama sa ama. Anak, ano ba? Bakit hindi mo lang kami diretsuhin? Galit na sumingit si Liam sa pagsasalita ng matanda, dahilan upang sandali itong tumahimik. Naiinis siya sa paulit-ulit na lumalabas sa bunganga nito, gayong hindi naman maarok ng utak niya kung anong tinutumbok nito. Sandali siya nitong tinitigan. May biglang umusbong na galit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Pasalamat ka at nandiyan si Master William nung gabing tinangay ang anak mo. Dahil kung hindi, baka hanggang kamatay mong isumpa ang ina mo. Madiin nitong wika sa kanya. Nagulat silang dalawa dahil sa sinabi nito. Mukhang ito na ang sagot sa kanilang mga katanungan. What do you mean? Tanong ni Liam. Binalingan nito si Brian. Bigyan mo siya ng upuan. Mukhang mahaba-habang usapan to. Sa loob ni Liam. Mabilis naman na kinuha ni Brian ang upuan sa gilid ng round table at ibinigay yon sa matanda. Ngayon, nasa harapan nila nakaupo ang matanda habang sila naman ni Ashley ay nanatiling magkatabi na nakaupo sa kama. Nakasandal si Ashley sa dibdib niya habang naghihintay sa paliwanag ng matanda. Inulit ni Liam ang kanyang tanong. Nabanggit mo kanina ang pangalan ni William. Master ang tawag mo sa kanya. Ibig sabihin, isa ka sa kanyang pinagkakatiwalaan. Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano nalalaman mo tungkol sa kanya? Sandaling nagbalik tanaw ang matanda sa mga nakaraan at sinimulan ang kanyang pagkikwento. Isa akong kanang kamay ng dating pinuno ng numero 1 burglar. Si Gemal. Half Filipino, half Italian. Isa rin siyang pinuno ng samahan sa Italy at kapatid siya ng iyong ama. Sabay tingin nito kay Ashley. Wait, paano nangyari yun? Ang alam ko, dalawa lang ang kapatid ni Daddy. Si Tito Arjun, asawa ni Tita Layla, at si Tito Greg na nasa military base camp. Sabi ni Ashley nang may pagtataka. Hindi sila ang tunay na kadugo ng daddy mo, kundi si Kemal. Pagtatama nito sa sinabi niya. Hindi makapaniwala si Ashley, ngunit may bahagi ng isipan niya na gusto niyang maniwala. Dahil dati pa siya nagtataka kung saan minana ng kaniyang ama ang hazelnut sa mga mata nito, na nag-aagaw ang kulay berde at brown. Samantalang ang mga tsuhin niya, pure brown eyes. Kahit siya ang mga mata niya, nagmana sa kanyang ama na minana na rin ngayon ng kambal niya. Maliban na lang kay baby Gabriel. Dahil kay Liam nagmana ang mga mata nito, na crystal green. Alam ba to ni Daddy noon pa? Na hindi sila magkapatid ni na Tito Greg at Tito Arjo? Tanong niya. Hindi. Kahit ang mga kinikilala mong tiyuhin walang alam na hindi nila kadugo ang daddy mo. Sagot ng matanda. Ah? Pero, paano nangyari yun? Takang tanong niya. Hindi na siya sumandal sa dibdib ni Liam dahil gusto niyang maging malinaw sa kanya ang paliwanag ng matanda. Tinangay ni Arnold ang daddy mo mula sa kanyang tunay na pamilya dahil nag-aagaw ang buhay nito dati. Inambush ang sasakyan nila sa gitna ng daan at kasalukuyang si Arnold ang bagong driver. At na mga panahon na yon, si Kemal ay nasa pangangalaga ng kanyang lolo, ang pinakaunang pinuno sa Italia. Mabuti na lang na itakas ni Arnold ang iyong amang si William bago pa man sila nahuli ng mga kalaban. Itinuring nito na tunay na anak ang daddy mo at pinanatiling lihim ang lahat sa kanyang pagkatao hanggang sa kamatayan nito. Kung ganun, paano nagkakilala si Uncle Kemal at Daddy? Naguguluhang tanong niya. Binata pa ako noon. Matalik na kaibigan ko si Kemal. Kaya naikwento niya sa akin ang lahat sa buhay niya dahil ako ang inatasan niyang maghanap sa kanyang kapatid na si William. Ilang taon kong hinanap ang daddy mo. Ngunit, hindi ko siya matagpuan hanggang sa tadhana ang nagdala sa akin sa kanya. Nandun ako malapit sa pinangyarihan ng plane crash na bumulusok sa San Fernando at may kung anong nag-udyok sa akin upang puntahan to. Nakita ko ang marka sa likod ng iyong ama kaya nagduda ako. Lahat ng mga anak ng pamilyang ito, bata pa lang minamarkahan na sa likod bilang tanda ng kanilang bloodlines. Sinubukan kong dalhin ang katawan niya kay Kemal at napatunayan na kapatid niya ito nang isagawa ang DNA. Nung mga panahon na yon, nakaupo na bilang pinuno si Kemal. Naging malungkot ang mukha nito bago idinagdag. Nakakalungkot dahil nagkaroon si Master William ng anterograde amnesia
or permanenteng pagkawala ng kanyang alaala. Nabagok ang ulo niya sa matigas na bagay nang bumagsak ang eroplano, dahilan upang magkaroon ng damage ang ventricle ng kanyang utak, kung saan ito ang sentro ng emosyon, memorya, at otomatiko ng nervous system. O sa madaling tawag, hippocampus. Nakaramdam ng awa si Ashley para sa sinapit ng kanyang ama. Teka sandali, wala bang kasamang bata si Tito William nung matagpuan mo siya? Tanong ni Liam. Sandaling nag-isip ang matanda. Wala akong naaalala na may kasama siyang bata nung mangyari ang plane crash. Bahagyang nasampal ni Liam ang noo. Binalingan siya ni Ashley na may pagtataka. Han, bakit? Tanong ni Ashley. Nagbunga ng hangin si Liam. Wala namang dahilan para hindi niya sabihin sa asawa niya ang totoo. Gayong nandito na rin naman sila sa pagtuklas ng katotohanan. Kaya ako tinatanong ang tungkol sa bata. Dahil siya si Paulo, ang kapatid natin pareho. Siya ang bunga ng pagmamahala ni Mommy Amanda at ng Daddy William mo. Kuya natin siya pareho. Ang sabi ni Dad, kasama niya raw ito sa plane crash. Ano? Anong sinasabi mo? Utal-utal na tanong ni Ashley. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Mabigat sa dibdib itong nalaman niya. Maging ang matanda sa harapan nila hindi makapagsalita dahil sa narinig. Mas nakaawang pa ang labi nito kaysa sa kanila. Nagtaka sila nang bigla na lang itong tumalikod patayo at suminghot. Umiiyak ito na bagay na ipinagtataka nila. Uncle, tawag ni Ashley ngunit nanatili lang itong nakatayo habang nakatalikod sa kanila. Pwede bang malaman kung sino ang Paulo na to na tinutukoy mong kapatid niyo, Liam? Tanong nito sa garalgal na boses. Si Paulo Macbeth, ang pinuno ng mercenaries. Sagot niya. Nakita nila ang pagtango-tango ng ulo nito at kasabay ng pagbagsak ng balikat. Kung ganun, siya na pala ngayon ang pumalit na pinuno. Mahinang wika nito at nagpahid ng luha. Nagkatinginan silang pareho ni Ashley na naguguluhan. Uncle, kilala mo ba si Paulo? Tanong ni Ashley. Paanong hindi ko siya makikilala? Siya ang nagdukot ng anak ko ng gabing yun at nagputol sa dalawang paa ng ama mo. Gusto lang naman sanang iligtas ng daddy mo ang apo niya. Sagot nito na halatang nahihirapan sa pagsasalita. Ngunit, tila mapaglaro ang tadhana para sa inyong lahat. Maging si Ashley biglang nahirapan huminga dahil sa mga revelasyon na tumambad sa harapan niya. Binalingan niya si Liam. Hindi ko siya kapatid, di ba? Hindi ko siya kapatid. Hindi ko siya matatanggap na kapatid ko, Liam. Kaya hindi pwedeng sinasabi mo kapatid natin siya. Kinamumuhian ko siya. Sigaw niya habang umiiyak. Nagsimula na siyang mag-hysterical. Mukhang sasabog ng dibdib niya, lalo na at kuya niya ang dahilan kung bakit muntikan nang mawala si Gab noon. Ngunit mas lalo siyang naghinagpis nang malaman na pinutol nito ang paa ng ama na gusto lang naman sanang iligtas si Gab. Sino nga kaya si Paulo? Kailan kaya nila ito makikita?